Subukan yung di pumunta sa hearing ko, subukan nyo. Susubtin ako kayo. Bihira kayo. Muro tayo satsat. Isang mapagpalang araw ng Sabado po sa ating lahat mga kabisdak. Isang madilim na tanghali po. Dahil tuloy-tuloy pa rin po ang sama ng panahon at tuloy-tuloy pa rin po ang pagbaha at pag-ulan saan man panig ng Metro Maynila at sa buong Luzon. Nasa labas po tayo, wala po tayo sa studio kaya medyo madilim-dilim yung ating background dahil makulimlim pa rin po sa lugar kung saan tayo. Pag-usapan lang po natin itong patungkol sa banta ni Senator Robin Padilla sa mita ni Zuckerbergs na ipapasubpi na umano niya kapag hindi pupunta sa kanyang komite kasi magkakaroon po siya ng hearing. Ito ay patungkol pa rin po sa nangyayari diyan sa Zamboanga sa Ateneo University. At pag-usapan rin po tayo itong kapalpakan ni Bongbong Marcos. Marami pong kapalpakan talaga itong gobyernong ito. Wala pong nagawa sa bayang ito sa loob ng halos 5 taon at matatapos na po ang kanyang termino. Kundi puro lamang kalukuhan, pangungutang, baon na po ang na Pilipinas sa utang. 19 trilyon na po ang utang, anak ng kagwang. At sa kanyang kapalpakan, kahit sino po siguro ang kausap natin, si Vice President Inday Sara po ang nakinabang dito. Ayon po mismo sa isang yung ekonomista expert. Okay, pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So unahin po muna natin itong si Senator Robin Padilla. Mainit pa rin po ang usapin patungkol po dito sa nangyayaring karahasan dyan sa eskwelahan ng Ateneo University sa Zamboanga City. Ang gobyerno po natin hindi alam kung paano solusyonan ang mga ganitong insidente. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Ang tanging ginawa lamang nila ay panay paninisi, no? Sinisisi kung sino-sino napunta sa mga guro, no? Si Chucky Claire hangga't na nababash ng mga guro sa social media kasi nga wala silang solusyon sa problemang ito. Kaya naman ang iba ang sinisisi ay yung social media, no? Pero talagang malaki po ang pananagutan dito ng mita ni Zuckerbergs. Kasi yung video po ng insidenteng iyon matagal po nabura, no? Sa Facebook at kung hindi po sinabi na burahin sa kabinura. Kaya magkaroon po ng investigasyon ang Senado sa pangunguna po ni Senator Robin Padilla diyan sa public information. Pakinggan natin po yung pagbabanta ni Senator Idol Robin Padilla narito. Masyadong matagal, Meta. Ang tagal, bago nyo natanggal yung video. Nahihiring din ako. Ibang hearing to eh. Nahihiring din ako sa public information and mass media. Ang tagal. Masyado yung pinatagal yung video. Hanggang ngayon nga may lumalabas pa yung video eh. Mali kayo dyan, Meta. Talagang tayo dyan, hindi tayo magkakasundo. Pagdating sa ganyan ng mga pamamaril na ginagamit yung live nyo, wow. Dapat mabilis kayo dyan. Mabilis kayo dyan, yung mga nagpapakalat niyan. Dapat mabilis kayong mag-take down yan. Tapos pati yung nag-share niyan, dapat ini-take down ninyo. Hindi yan tama. Parang binibigyan nyo ng yung bata, ginawa niya yun para, panoorin siya, tapos binigyan nyo siya ng airtime. Hindi kagayahin ng ibang bata yan. Dapat talagang makita na pag gumawa ka ng ganyan, tanggal. So, hindi na sila mag-iisip na pag ito ginawa ko, hindi naman pala mapapanood, hindi naman pala, ganun dapat, mabilis. Pagka masamang balita, fake news, ang bilis nyo eh. Pero pagka ganyan na agapan natin, ang bagal nyo. Tapos yung mga palabas, mga games na yan, yari kayo sa akin sa hearing ko. Wala na tayong paligoy-ligoy. Kapag kayo talaga hindi kayo tumino, maawa kayo sa mga batang Pilipino, kayo, yung mga Netflix, kayong mga nagpapalabas ng online, kayong mga nasa free TV na Pilipinas, na gumagawa kayo ng mga tama na, maawa kayo, ginagaya na kayo talaga. Talagang magpasensyahan tayo. Hindi na tama yan, bata na yung namamaril. Ano yan? Sa loob ng paaralan, siguro, kung hindi kayo nakakaramdam ng sinasampal kayo ng mag-asawang sampal at tadyak, kailangan na tayo. Wala na tayong pasikot-sikot pa, wala nang paligoy-ligoy pa. Kung hindi nyo kayang kontrolin yan, iban kayo rito sa Pilipinas. Correct. Aba, kung nakagawa yan sa ibang bansa, bakit hindi pwedeng gawin ng Pilipinas? Kung talagang totoo, na gusto nating mapigilan itong mga ganitong klaseng krimen, gayahin natin yung mga batas ng ibang bansa na nakokontrol nila yung media, yung mass media, nakokontrol nila yung social media, lahat ng lumalabas dyan, nakokontrol. Yung mga palabas sa online, yung mga yan, kontrolin lahat yan. Kung totoong seryoso tayo, kung totoong talagang gusto natin talaga na proteksyonan ng mga bata, hindi pwede puro saksat, tapos papayagan nyo. Bihira. Manda kayo sa hearing ko. Subukan nyo hindi pumunta, papasubpin ako kayo. Ako kasi nagpupunta dyan sa mga namatayan. Nakakausap ko yung mga biktima. Nakakausap ko yung mga magulang. Ako mismo, kaya nararamdaman ko. Kaya subukan nyo hindi pumunta sa hearing ko, subukan nyo. Susubtin ako kayo. Bihira kayo. Muro tayo satsat. Ayan na yung galit ni Senator Robin Padilla. Alam nyo, agree ako dito na kung pwede lang iban itong mita sa Pilipinas, iban na po natin. Kasi nga, tama rin naman Actually, anak ko nga Ako hindi ko pinanood yun.
Yung anak ko nga pinakita sa akin, eh. Sabi, "Tay, nabalitaan niyo na ba yung nangyari doon sa Zamboanga School?" Sinabi ko na agad sa akin, "Huwag mong panoorin." Sinabi ko na agad sa kanya na, "Huwag mong panoorin 'yan." Sabi ko, "I-delete mo." Pero napanood na ng anak ko. Pero buti na lang yung anak ko ay involved naman sa sports, no. Araw-araw naman nagte-training, school sports lang ng anak ko at nasusubaybayan naman ho natin. Pero gano'n pa man ay hindi po magandang impluwensya 'yun. Dapat tini-take down agad yung mga bidyong iyon. Pero sa akin, wala na rin naman tayong pakinabang dito sa Facebook na 'to. At saka yung Facebook, hawak naman yan ng dilawan, eh. 'Di ba sila po yung may hawak diyan. Nagagamit lamang sa paninira sa mga Duterte, paninira kay Inday Sara, paninira sa mga kritiko, nagagamit lamang, no, sa pagsasampa ng mga kaso nga cyber libel sa mga kritiko ni Bongbong Marcos. Siguro sa akin pabor po ako na i-ban na lang po itong Mita. No, nagawa naman sa ibang bansa na naban yung Mita, bakit sa Pilipinas hindi natin ibaban? Ganun lang siguro yung mangyayari. YouTube na lang tayo kasi alam mo bilib rin ako talaga sa YouTube sa totoo lang. Sa YouTube kasi pag nag-upload ka ng video, hindi mo pa mai-public yung video, talagang sinisita ka na ng YouTube. Yung merong reminder sa iyo na yung video mo ay against community standards at yung YouTube channel mo wina-warningan at minsan talagang iti-take down talaga ng YouTube yung channel mo. Ganon din dapat ang Facebook yung Mita. Pero nga ho, may tama kasi yung mga namamahala dito sa Pilipinas ng Mita, eh. Mga dilawan tinklawan. Kaya agree ako parusahan ng hinayupak ng mga yan, eh. Dahil mabagal, no? Mabagal yung responde. Parang ano lang dapat yan, emergency pag nakakita, mag-read agad, automatic takedown, pero wala, kumalat pa ng kumalat hanggat sa maraming nakapanood na kabataan. Kaya kawawa po tayo mga Pilipino dahil biktima po tayo ng mga kawalang hiyaan ng social media platform na ito. Ako sa akin, agree po ako, wala nang Facebook sa Pilipinas. So hindi na tayo gagamit ng Messenger. Palit tayo dun sa may signal naman. Yung signal na apps, pwede rin po doon mag-uusap, eh. Kasi nga, tangina, pinangharian na ng dilawan yung Mita, tama si Senator Robin Padilla. Bakit ba pag criticism against sa gobyerno, nati-take down agad yung mga post, yung mga FB page namin. Talagang against community standards agad ng Mita. 'Di ba? Basta bumabanat sa Marcos, automatic against community standard. Ban ka kagad, no, yung FB page. Pero ito, pinapakalat ng karahasan, bakit hindi nila nagawa yan? Yan dapat din gisahin po yan sa Senado. Agree po ako diyan. At siyempre, malaki rin naman ang pakinabang ng Facebook, Meta. Kaso nga lang, kung ganun rin naman ay hindi nila kayang kontrolin yung mga ganitong klaseng mga video, may karahasan. Minsan nga po sa kanila itong Meta, parang, alam mo yung mga bastos na mga bastos na sumasayaw, napanood rin yan ng ating mga anak, eh. Sana wala na rin yan, eh. Sa YouTube, wala naman yan. Sa YouTube, automatic nabubura. Automatic pumupula yung channel mo, pero dito sa Meta, hinahayaan nila, anak ng kagong mga malaswa. Na para bang nakalibre ka na pumunta ng mga barba. Yung mga sumasayaw, Diyos ko, dyan na nakikita na sa Mita. Kaya dapat mapigilan rin po ito. Okay, pag-usapan rin po natin itong palpak na gobyerno. Palpak talaga ito si BBM kahit saan. Itong kulay rin ng gobyerno, dapat yung si Bongbong Marcos. Alam mo si Bongbong Marcos, anak ng kamote, wala pa ring boses. Wala pa ring statement patungkol diyan sa nangyayari sa Zamboanga, mga karahasan. Pero si Vice President Inday Sara bumisita na doon sa pamilyang mga sugatan, mga namatayan. Pero si Bongbong Presidente, anak ng kagwang, ang animal, wala, pipi pa rin at bingi. Pakinggan natin si Vice President Inday Sara Duterte. Meron siyang mensahe tungkol sa yung mga mag-atake ng mga terorista, wakasan ang terorismo. Ito, pakinggan natin. Nanawagan si Vice President Sara Duterte ng mas konkretong pagkilos ng pamahalaan upang matiyak ang hustisya, seguridad at suporta para sa mga biktima ng terorismo. Kasabay ng paggunita ng Pilipinas sa International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. Alamin ang pahayag ng Vice sa detalye ni Jason Rubico. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na batid ng Pilipinas ang malawak na pinsalang dulot ng terorismo, lalo na sa mga komunidad na matagal nang naapektuhan ng local insurgencies at violent extremism. Ayon kay VP Sara, kabilang sa mga direktang nakaranas ng epekto nito ang mga urban center at rural village sa Mindanao na naging biktima ng pambobomba, pangingikil at karahasan. Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Giit ni VP Sara, para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi nananatiling realidad. Aniya, hindi maaaring iasa lamang sa mga biktima at kanilang pamilya ang muling pagtatayo ng kanilang kinabukasan matapos maapektuhan ng kaguluhan. Binigyang din ng Vice Presidente na hindi sapat ang pagtatayo ng mga monumento at paggunita sa pamamagitan lamang ng mga sandali ng katahimikan upang tunay na maipakita ang pag-alala sa mga biktima. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation. Ayon pa sa Vice Presidente na kailangang akuin ng Estado ang responsibilidad sa pagprotekta sa mga mamamayan at sa muling pagtatayo ng mga lugar na winasak ng karahasan. Kabilang aniya sa obligasyon ng pamahalaan ang pagtitiyak sa seguridad ng mga hangganan at pagbibigay ng suporta sa mga pamilyang napilitang lumikas at mga komunidad na naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating mga komunidad, pagtatanggol sa kapakanan ng ating mga kabataan, at pagbibigay ng sapat na suporta upang makabangon ang bawat biktima. Ito ang tanging paraan ng pag-alala na may tunay na kahulugan. Ayan diyan sa usapin ng terorismo, na narinig nyo ba mga bubonistang tanganista
ni Bongbong Marcos na nagsalita si Bongbong, galit ako sa NPA, galit ako sa mga terorista, galit ako sa mga komunista. Di ba ho, wala. Yan, palpak din dyan si Bongbong Marcos sa peace and security. Wala siyang ano dito wala siyang plataforma, no? Kahit sa kanyang suna, hindi niya nabanggit yung seguridad ng ating bansa, paglaban sa mga terorista, komunista, wala Napaghalataang makakampi ng mga komunista itong inayupak na gobyernong Marcos. Ayan. Isa yan sa mga kapalpakan ni Bongbong Marcos na tingnan mo, sino nagsasalita ngayon? Si Vice President Inday Sara. So sino po ang nakinabang ngayon yan sa kapalpakan ni Bongbong? Si Vice President Inday Sara. Ang mga Pilipino ngayon ay tinitingnan na si Inday Sara na sure, the next President of the Republic of the Philippines. Sino ang kakampihan ng maraming Pilipino patungkol sa paglaban sa mga komunista, si PPNPA? Si Vice President Inday Sara. Si Leni Robredo ba? Galit sa mga si PPNPA, sa mga komunista? Meron ba siyang statement dito? Wala. Kaya ang taong bayan, talagang ang tinitingala ngayon si Inday, tingnan mo ito. Hindi man lang nasa isip ni Bongbong Marcos, labanan natin ito, problema natin yung terrorismo, sa ating bansa. Wala siyang ganun. Kaya nga palpak ito pa, tingnan mo. Pakinggan natin yung ekonomista kasi alam naman natin na si Bongbong Marcos, palpak talaga na pagkapangulo. Palpak ang kanyang mga agenda pagdating sa ekonomiya, mga economic manager, palpak. Kasi yung economic manager din ni Bongbong Marcos, mga dilawan din. Lahat yan, puro mga dilawan, kaya sagana sa korupsyon ng mga inayupak na yan Nagsama-sama ngayon, Pulawan, Dilawan, ayan, sa gobyerno ni Bangag, limas ang kaba ng bayan. Pakinggan po natin yung sinasabi ng economic expert na yung mga ayuda ba ni Bongbong Marcos pag-iipal, isa rin yan sa kapalpakan kasi nga ang pamimigay ng ayuda hindi po yan solusyon para umangat ang ekonomiya. Tumatanggap yung taong bayan ng ayuda kasi pera naman talaga ng mga ordinaryong Pilipino, mga taxpayer yan, ng ayuda. Pero sino pa rin ang sinusuportahan nila? Si Vice President Inday Sara, kumbaga po tangina, nabudol ka Bangag, nabudol si BBM ng mga binibigyan niyang ayuda. Ang nangyari ay solid Duterte pa rin ang maraming Pilipino. Pakinggan natin po yung itong ekonomistang ito. Tingin mo, Doc, itong mga ayuda na sistema o style ay talagang paraan para hindi lubos na magalit yung taong bayan dahil siyempre may mga band-aid solution at hindi masyadong okay, bahala na, parang gano'n na lang sa dating po ng taong bayan dahil nga ay may mga band-aid solution na binibigay. Kung yan po may tutuloy po matatawag po ninyo dito nga sa pinamimigay na ayuda. Alam mo, Jade, magandang binring up mo yan, kasi kung titignan mo yung mga survey natin, doon mga nagdaang mga buwan, kita natin napakalakas ni Vice President Sara Duterte sa Class D and E. Yung Class D and E, lalo na sa E, nandyan yung mga tumatanggap ng ayuda Correct. Sa Class E, kita mo na, kahit anong bigay nila ng ayuda sa Class E, solid pa rin ang suporta ng mga mahihirap nating kababayan sa ating ikalawang Pangulo. So kumbaga, alam naman natin na galit ang tao The fact na gusto nila si Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo. Mas pinagkakatiwalaan nila si Vice President Sara Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Mas mataas ang trust and approval ratings ni VP Sara. So kahit anong bigay nila ng ayuda, hindi siya nagko-convert into increase in trust. Correct. So ibig sabihin, Jade, yung ating mga kababayan na tumatanggap ng ayuda, so, they're wise. So alam nila. So tanggap sila ng ayuda, pero deep inside, alam nila na hindi katiwa-tiwala itong gobyerno ni Marcos Jr. And I'm speaking dun sa ating mga nasa Class D and E as far as the surveys are concerned. Doon sa sinasabi mo kanina na para hindi magalit ang tao, actually ang tao galit na Magtanong-tanong kayo, lalong-lalo na ngayon na maraming baha. If you ask around, and I think sa SMNI meron kayo dyan mga interview na napapanood ko. Yes po. Ini-interview ninyo yung mga ordinaryong mamamayan. Talagang makikita mo na galit ang tao. Lalo-lalo na yung mga kababayan nating mga nasa DNE na interview nyo. Sasabihin nila na galit sila. So, ang tao ngayon, iba na So, tanggapin nila yung ayuda, pero hindi ibig sabihin na pinagkakatiwalaan nila si Pangulong Marcos Jr. So, ganun po yan. So, ang sa akin is, sa totoo lang, maganda naman in principle yung ideya ng ayuda. Kaya lang ang problema dyan sa ayuda is kapag kayo mga tumatanggap, ay hindi na sila nakakaalis dun sa sitwasyon na kailangan nilang tumanggap palagi ng ayuda. Kaya at some point, they have to graduate. Kumbaga kailangan umunlad yung estado nila sa buhay to the point na hindi na nila kailangan ng ayuda. Pero ang nangyayari kasi ngayon, Jade, bukod sa dapat na nababawasan yung dami ng ating mga kababayan tumatanggap ng ayuda, ang nangyayari ngayon kabaliktaran, Jade. Mas lumalaki ng lumalaki yung ating mga kababayan, yung dami nila, dumarami ng dumarami yung ating mga kababayan na tumatanggap ng ayuda. So, paano mo nasabi yan? Ini-increasean nila yung mga ayuda programs Kasi kung babawasan na ng budget yan, ibig sabihin, umuunti yung tumatanggap. The fact na ini-increasean nila yan, they plan to give more ayuda para sa mas nakararami nating kababayan. Naalala mo pa, Jade, nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. yung ating mga kababayang mahirap at yung mga malapit na maging mahirap, So, para bang ina-anticipate na ni Pangulong Marcos Jr. na yung ating mga kababayan na malapit ng mahirap ay magiging mahirap na, So, katawa-tawa siya, Dahil nga, alam naman si Pangulong Marcos Jr., minsan katawa-tawa yung magsalita. But the thing is, dumarami yung ating mga kababayang tumatanggap ng ayuda kasi nga, dumarami na yung ating mga kababayang malapit ng maging mahirap. Putangina. Palpak ang inayaw, pakang bangag ka. Malapit na maging mahirap, Kayo, malapit na ba kayong maging mahirap, sabi ni Bangag, mga bugonistang tanganista? Isa rin po ito. Alam nyo kasi, yung ayuda, siya na nga yung sinabi ni Tatay Digong, President Ayuda. Walang programang matino para umunlad ang ating ekonomiya. Tingnan mo, ilang taon na ba kayo nag-aayuda, mga tanganista? Umasenso ba yung mga binibigyan ninyo ng ayuda? Nagbago ba ang buhay nila? Nagkaroon ba sila ng magandang buhay, masaganang buhay? Natupad na ba nila ang kanilang mga pangarap sa buhay? Nakapag-aaral ba sila sa magandang universidad? Hindi. Gumanda ba ang ekonomiya natin? Hindi.
Yan ang sinasabi, yung ayuda, band-aid solution, hindi po solusyon para magkaroon ng magandang ekonomiya. Ano ho nangyayari? Pinagdagdag pa kayo ng ayuda, pinalakihan pa ninyo ng budget kasi nga, mas dumarami yung naghihirap. Di ba mga hinayupa kayo? Ayuda kayo ng ayuda, binibigyan ninyong mga tamad, ginawa ninyong tamad mga Pilipino ngayon, wala nang asinso. Yan pong ano dito, nahira sa gobyerno kasi ang nasa isip korupsyon. Alam nyo kasi sa ayuda, madaling mangurakot yan, magkaroon ng korupsyon dyan. Sa totoo lang. Kung ito ay ino-audit ng House of Crocodile Farm, ang daming makikitang mga pangalan na hindi tao kundi mga multo. Baka siguro pati mga patay na diyan nagkaayuda pa. Ang tawag diyan may flying voters, di ba? Ito naman ghost, no? Ghost na beneficiaryo sa ayuda. Di ba mukhang meron talagang ganun kung i-audit lang. Nabanggit ni Prof. Abato yung tungkol sa mga interview. Tingnan niyo po ito ha. Marami po talagang pag-aaral ngayon, mga survey, na ang mga Pilipino ay hindi na po interesado sa impeachment. Mas interesado po sila na may mapanagot dito sa flood control ni Bangag na palpak din. Pakinggan natin, ito yung sinasabi niya, ni Bato na survey ba? O ito, pakinggan natin. I think mas kailangan nila pagtuunan yung nangyayari niya sa bansa na about Paxilica, tapos Paxilica ng yung dati. other thing. Kasi yung pag-impeach nila, wala pa talagang siguraduhan like any evidence na pwede pa siyang i-impeach. So, tapos, there's a lot of things na kailangan nila talagang pagtuunan ng pansin. Medyo babaan nila yung attention nila sa impeachment ni Sara Duterte kasi Correct. yung hindi nga sila makapagbigay ng that's all po. Ayos-ayusin niya yun at saka yung talagang may mga tulad ng mga flood control, di ba? Yan talaga yung problema ng bansa natin, di ba? Nakikita mo naman yung nangyayari ngayon. Dapat yun na lang talaga yung anuhan nila, focus din sila doon. Kasi yan naman talaga yung nakaka-apekto sa lahat, sa karamihan, di ba? Correct. Kasi naman yung anuhan nila dyan yung mga impeachment na lang. Sayang lang yung pera, sayang lang yung oras, di ba? Tapos yung mga iba nangangailangan ng tulong, hindi na sila pinapansin ng gobyerno. Parang ano lang sila. Yung kailangan talaga yung anuhan nila pagpukusan nila ng problema, hindi yung mga ano-ano lang dyan walang kwenta. Sana pagtuunan nila ng pansin yung mga ibang bagay, katulad may mga kung ano man ang nagiging problema, wag na kay Ma'am Sara. Kasi okay naman po siya, wala naman pong naging problema sa kanya kung sakali siya man. Ang magiging natin, maganda naman yung pamamalakad ni Ma'am Sara. Yan lang po. Ang panawagan sa gobyerno ngayon, ang hirap kasi magnegosyo ngayon Yung ekonomiya talagang mabagal. So kung mayroong magagawa yung gobyerno para sa pangkaraniwang tao na kumakayod araw-araw, yun sana kung meron kaming mas mararamdaman galing sa gobyerno para doon. Dapat kasi unahin nila yung nangyari sa natin Tingnan mo, puro baha. Para bang pinagtutunan na nila ng pansin. Hindi, nasa bibim talaga yung corruption talaga. Correct. Dapat talaga may palis yung mga Duterte sa pamumuno. Sana maging maayos ng kasi ang dami naghihirap, di ba? Ang hirap ng buhay ngayon. Ayun lang po, sana mabigyan nilang yung matuunan nila yung paghihirap ng mga taong bayan. Ako sana sana mabigyan linaw yung tanong ng buong bansa tungkol din sa mga issue ng flood control, syempre. Tsaka sana yung mga corrupt sa gobyerno natin bumaba na hanggat maaari kasi pahirap na ng pahirap ang buhay ng mga Pilipino Dapat ang gobyerno pa ang yung mga katulad ng mga issue sa mga flood control. Flood control talaga. Yan ang pansin po. Kasi hindi naman makatulong sa atin, puro na lang trial. Wala naman sila magagawa kasi ang taong bayan alam nila wala kasalanan si Victory. Una yung ating ang panahon ko talaga sa ating presidente yung bilihin. Napakataas ng ating bilihin at saka trabaho. Gawin nila yung tama. Tapos kung ano yung para sa bayan, sa tao, ibigay na lang. Maging fair lahat ng mga judge, mga senators. Hindi para lumalabas sila na rin yung parang yung abogado nung nasasakdal Correct. Maging fair para sa taong bayan. Ang panawagan namin sa gobyerno, sana pigilan na yan. Pagtunan ng pansin yung mga kababayan natin, yung mga Pilipino, kung paano yung kabuhayan nila. Kasi doon na tinatama kasi yung maliliit niyan Sila lang kasi nagpapasarap lang sila dyan. Oo. Yung kawawa kasi yung mga maliliit. Panawagan ko lang sa gobyerno, sana bumaba naman yung presyo at yung mga sahod. Sana maayos naman yung mga natin, yung palakaran. Isipin mo, ang mga Pilipino, ang gusto na pag-uusapan ay flood control imbis na impeachment, di ba? Kasi nga wala nga sa yung impeachment, 400 million na gastos ng taong bayan dyan. Sino kawawa dyan tao? Pera rin natin yan, kaya dapat itigil lang yung impeachment. Tingnan mo, nagkaroon sila ngayon ng impeachment trial. Labang kay Inday Sara, state sponsored yan, gastos ng taong bayan yan, di ba? Ayan, ang utak niya, si Bongbong Marcos, si Sandro, Lisa Baki. Ngayon, nasaan ang suporta ng taong bayan? Kay Vice President Inday Sara. Anong sabi ng taong bayan? Dapat flood control ang pinag-uusapan kasi yan po talaga ang issue, hindi si Vice President Inday Sara, hindi impeachment. Kasi itong impeachment na ginagawa ngayon sa Senado, diversionary tactics lang po ito, pangtakip lang ito sa kapalpakan ni Bongbong Marcos daan sa flood control. Yan ang maliwanag dyan. So ngayon, itong hinayupak na gobyerno, alam po natin takot ito sa taong bayan. Takot ito sa mga Pilipino dahil katakot-takot po itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. First time in the history dahil sa flood control. Kaya sabi ni Doc Badoy, itong hinayupak na Marcos, talagang takot to sa maraming Pilipino kaya nananakot din siya sa mga kritiko. Ito pakinggan natin si Doc Badoy.
What do those trust ratings mean? It means that yung kapangyarihan ng taong bayan ay ipinahiram kay Bongbong. PRRD na ginamit niya ng maayos. Pero ngayon, negative 27 ka, binawi na yung kapangyarihan mo kung kaya't kailangan mo kaming pilitin, kailangan mo kaming takutin, kailangan mo kaming ipreso, kailangan mo kaming pagpapatayin, kailangan meron Mukhang si Bongbong Marcos yung tinutukoy niya dito, PRRD narinig ko tuloy. mga laser wires na yung kilometer, how many was that? 5 kilometer radius? Tama lang si Marcos, the message there, takot na takot siya sa taong bayan, na ninakawan niya at minalangya niya. You've mentioned ang patungkol sa kapangyarihan, Doc. Yeah. Sa tuwing nagkakaroon ng eleksyon, naiintindihan ng taong bayan na nasa kanila yung kapangyarihan. But then, hindi naman naiintindihan ng marami sa ating mga kababayan, yung mga ordinaryong kababayan natin, lalo na yung mga nasa, mga mahihirap, gaano sila kapangyarihan. Yeah. Kasi yung utak nila, yung mga nasa gobyerno lang, yung may pera lang ang may kapangyarihan. When we say power, ano ang kapangyarihan ng mga ordinaryong Pilipino na dapat katakutan ng mga nasa gobyerno na hindi gumagawa ng tama? Maganda ng tanong mo, Hana. Nakatira tayo sa isang demokrasya. Sa isang demokrasya, ang pinakamakapangyarihan ay ang taong bayan. Ang Mismo. ordinaryong Pilipino, ang pinakamakapangyarihan. Mas makapangyarihan ang sari-sari store owner, ang magsasaka, kaysa kay Bongbong Marcos. Yung kapag tayo ay naniwala na mas makapangyarihan ang mga nakapwesto, naniwala tayo sa kasinungalingan na gusto nilang ipilit sa atin. Kung kaya't ginagamit nila ang dahas para takutin tayo. At all these years na brainwash tayo at ginawang ignorante ang Pilipino dahil mga magnanakaw ang nasa gobyerno kung kahit hindi nakaaral, ang mga kababayan natin hindi edukado, madaling takutin, sinadya yan. Diba? Therefore, kailangan gumising tayo sa katotohanan na sa isang demokrasya ang dapat matakot ay ang mga nasa gobyerno. Pero hindi yun ibinibigay na parang regalo. Kailangan tayo mismo, maniwala tayo dyan. Kami ba nagsisinungaling? Hindi. The greatest minds in political theory, simula kahit si Machiavelli na isang tyrant, sinabi niya yan. Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, everyone, they all agree in one thing. Ang kapangyarihan ay nasa tao, taong bayan, lalo't-lalo pag nagkakaisa. So yung kasinungalingan na gustong paniwalaan sa inyo, no, na sila ang may kapangyarihan, hindi totoo yun. Si Marcos ngayon, negative 27. Ang ibig sabihin niyan, wala na siyang kapangyarihan. Tinalikuran na siya ng tao. Ang meron na lang siya, tsapa, titulo. Pero wala na yung puso ng tao sa kanya. Kaya kung kaya't nakikita mo, dahas na ang ginagamit. Kasi kapag ang isang leader ay totoong may kapangyarihan pa, totoong may tiwala pa ng taong bayan, hindi na kailangan takutin ng taong bayan para sumunod sa kanya. Correct. Si PRRD ba, kailangan niya tayong tanggalan ng karapatan? Kailangan bang may nag-exile ba? Wala, lahat tayo sumusunod at sumusunod tayo joyfully. Happily because we trusted him. PRRD had the highest trust and approval ratings in the history of Philippine presidents, and in fact, even in the world leaders all throughout his presidency. No? So, what do those trust ratings mean? It means that yung kapangyarihan ng taong bayan ay ipinahiram kay PRRD na ginamit niya ng maayos. Pero ngayon, negative 27 ka, Si BBM. binawi na yung kapangyarihan mo kung kaya't kailangan mo kaming pilitin, kailangan mo kaming takutin, kailangan mo kaming ipreso, kailangan mo kaming pagpapatayin, kailangan meron kang mga laser wires na yung kilometer, how many was that? 5 kilometer radius? Tama lang si Marcos, the message there, takot na takot siya sa taong bayan, na ninakawan niya at minalangya niya. Tama ka talaga, tama si Dr. rin dito. Takot na takot si Bongbong Marcos kasi nga meron na siyang phobia ba sa nangyayari sa tatay niya, di ba? Kakatapos lang ng Ninoy Aquino Day, utang ina nilangaw kasi nga yung mga dilawan ay Bongbong Marcos supporters na rin. Anak ng kagong isipin mo, Ninoy Aquino Day, Diyos ko, yan na lang kayo, nilangaw kayo, ilan na lang kayo naniniwala ka kay Ninoy, samantala ang kalaban ninyo si Marcos ginawa na ho ninyong kakampi, kaya wala. Sa totoo lang, takot si Bongbong, ang ginawa niya, kinaibigan niya yung mga dilawan kasi yung mga dilawan yan ang nagpatalsik sa kanya. Pero sa kanyang ginagawa po sa mga kritiko, pinapakulong, sa tingin niyo ba, mga bubonistang tanganista ay goods yan sa inyo? Hindi. Bad na ligasiya po yan, hindi magandang ligasiya sa kay Bongbong Marcos. Ang ginawa niyang panggigipit, papakulong kay Tatay Digong, negative 27, trust and approval rating, anak ng kagwang presidente pa ba yan? Samantala si Tatay Digong, 91% ang kanyang trust and approval rating, pinakamataas sa kasaysayan ng ating bansa at sa buong mundo. Di ba? Si Bangag, negative 27, ang layo-layo. Kaya dapat yan, bumaba na sa pwesto. Tama yung sinabi kanina ng interview ng Isimin, ay bumaba na sa pwesto kayo kasi harap-harapan na ho ninyo niluloko ang taong bayan. Itong mga dilawan na to, ang tahimik kinayupak patungkol sa flood control. Mantakin nyo harap-harapan na tayo niluloko, harap-harapan tayo ninakawan ang mga tao ay hindi pa rin gumagalaw. Ang tao ay tahimik pa rin. Hindi pa rin nag-iingay. Anak ng kagong, may mangyayari pa ba sa Pilipinas? May mangyayari pa ba maganda sa ating bayan? Tingnan mo. May labas ako na video na tanginumin talagang niluloko ang tao dito. Panoorin nyo. Good afternoon, everyone. We are here in the MMDA at kakatapos lang ng briefing on the effects of the monsoon na nakikita natin kung ano yung naging epekto lalong-lalo na dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. At sa ating nakuhang briefing ay nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. Ang ina ito, tingnan nyo harap-harapan tayong niloloko. Yung video sa kanan ninyo ay sa Tatalon, Quezon City. Yung baha daw hanggang tuhod na lang.
Ang inumin mo yung iba, hindi na daw binabaha. Lo, wala nang mapaglagyan ng baha, yan ang maliwanag. Hanggang tuhod na lang yung basketball court. Oh, ayan na, oh. Hanggang ano na, lampas tao na yan, bubong na yan, yung basketball court na yan eh. Ito, harap-harapan tayong niluloko, pero ang taong bayan tahimik pa rin. Ang mga bubonistang, tanganistang mga dilawan, pinklawan, ang sinisisi, Duterte pa rin, mga siraulo, si Inday Sara pa rin may kasalanan. Ito ang linaw-linaw na Bongbong Marcos, niluloko lang ang taong bayan. Tingnan mo, sinong nakinabang dyan? Sa kapalpakan, sa panuloko ni Bongbong Marcos? Si Vice President Inday Sara Duterte. O tingnan mo, ito, pure dilawan talaga. Pero, saan siya sumuporta? Kay Vice President Inday Sara. Dahil palpak si Bongbong Marcos. Tingnan mo, pakinggan natin si dilawan na ito. Attorney Chico, gusto ko lang ibalik yung reason bakit ako nagsara. Sige po. Kasi si Sara lang ang nagsabi na pag siya nagpresidente, mananagot silang lahat. Wala pang ibang potensya na nagpaparinig na tatakbo sila na sinabi yun. Ang gusto ko, managot silang lahat kahit sino man sila. Kung nagnakaw sila sa kabayan ng bayan, managot silang lahat. Si Sara lang ang nagsabi niyan. Kaya ako, I am supporting VP Sara Duterte for 2028. Yun ang reason ko. Kaya I hope yung kasama kong ginawan, I will not forget my service to the country of 25 years, honest and excellent service to the country. Kasi po, hindi naman po ito kulay-kulay lang. Dapat po isipin natin kung minamahal natin ang ating bayan, ay kung sino po ang dapat natin ilalagay dyan sa Senado. So, yan lang po reason ko. Si Sara Duterte lang nagsabi na mananagot sila pag siya ang presidente. Ayan na. Maraming salamat. O mga dilawan, sana magising kayo sa sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Ito lang yung dilawan na totoong dilawan. Yung mga totoong dilawan, alam niyo po ba? Talagang boboto yan kay Vice President Inday Sara. Yung mga totoong galit kay Bongbong Marcos, sa mga Marcoses na mga dilawan, boboto yan kay Vice President Inday Sara. Pero yung mga dilawang mga komunista ang pinklawan, ang inumin mga yan, Bongbong Marcos ang mga inayupak. Pero bilib ako kay Atty. Rowena Guanzon. Tingnan mo, sinong nakinabang dyan? Sa panindigan Inday Sara at kapalpakan ni Bongbong Marcos, mga Duterte. Kaya ang taong bayan ngayon, nakakulong na yung isip. Iboto namin si Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 dahil siya lang ang nagsasabing ipapakulong ko kayo. Tingnan mo si Leni Robredo, hindi ba sinuporta ni Guanzon? Bakit? Kasi si Leni Robredo hindi naman sinabi pakulong si Bongbong. Paano ipakulong? 500 million yung idinonate diyan sa JC Robredo Stadium, kaya kuha agad ni Bongbong Marcos yung simpatiya ng pinklawan, anak ng kagbuang. Si Ninoy Aquino nasa 500 pesos lang. Pero si Leni Robredo nasa 500 million ang budget binigay ni Bangag, putang inumin talaga. Ayan po, mabuhay po.